Si Sendanya ba yun? Opo. Sendanya? Anong Opo. pangalan nun? Sendanya. O, Sendanya, kumakain pa ng Mary Grace Piatos, umuwi pa. Tabingi yung kanyang pangangatuwiran. Wala akong sinasabi sa mukha, ha? Sabi ko lang, tabingi yung pangangatuwiran, ha? Ay. How can you therefore conclude na ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million? Okay. Dapat may proof ka. Ano? Anong proof mo? COA report. Hindi pa nga final. Inabsuelto nga ng COA. Ngayon, eto pa, nakakatawa rito ha. Lalo na rito kay Congresswoman Luistro. Ito yung sinabi ko na kung ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino. Si Representative Luistro. Pero kung matalino ka, alam mo hindi siya matalino eh. Diba? Kita mo, iginigiit nila na maghihiring daw sila sa committee. Papel ng committee roon tignan yung sufficiency in form and substance. Sa tignan yung grounds. Oh. Kung merong ground. At ang merong ground, ang rule dyan, parang sa rules of court, may ultimate facts. Basahin nyo, wala namang ultimate facts. Puro alegasyon. Accusation is not synonymous with guilt. Sinabi na ng Supreme Court yan. You cannot go beyond the impeachment complaint. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Hindi ka naman kasi korte. Hindi ka naman piskal. Yung sinasabi niyang, parang prosecutor kami rito. Oo, parang prosecutor kayo. Pero, yung ibinigay lang na ebidensya ron sa complaint, yun lang ang titingnan nyo. Hindi para kayo ay kumuha ng additional na evidence. Hindi kayo ay para mag-fishing expedition. Wala pong legal basis yan. Ha? Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Kamote po yung pangangatuwiran nyo po. Ha? Madam Luistro. Eto natatawa ko ha, dito sa impeachment hearings ng Committee on Justice. Opo. Lalo na rito kay Congresswoman Luistro. Ito yung sinabi ko na kung ikaw ay hindi matalino, akala mo matalino si Representative Luistro. Pero kung matalino ka, alam mo hindi siya matalino eh. 'Di ba? Kita mo, iginigiit nila na maghihiring daw sila sa committee. Okay naman po 'yan. But ang hearing po ay sufficiency ng form and substance at sufficiency ng grounds. Ng grounds. Unang-una ito ha. Natatawa ko, kita niyo yung pattern nila ha. Sasabihin ni Luistro, mahina daw yung answer ni VP Sara. Answer ad cautelam po yun. Pakibasa lang po kasi unang-una, kine-question po doon yung jurisdiction ng committee kasi mukhang premature yung pag-file ng isang batch ng impeachment complaint. Di ba sabi doon sa unang desisyon ng Korte Suprema, Opo. February 6. Yeah. Wala namang binabanggit na iniba yun noong nag-MR. So, February 2 may nag-file, may atat nag-file. Number 2, basahin nyo wala namang ultimate facts. Puro alegasyon. Accusation is not synonymous with guilt. Sinabi na ng Supreme Court yan. You cannot go beyond the impeachment complaint. Hindi ka pwedeng lumabas doon. Hindi ka naman kasi korte. Hindi ka naman piskal. Yung sinasabi niyang, parang prosecutor kami rito. Oo, parang prosecutor kayo. Pero, yung ibinigay lang na ebidensya ron sa complaint, yun lang ang titingnan nyo. Hindi para kayo ay kumuha ng additional na evidence. Hindi kayo ay para mag-fishing expedition. Wala pong legal basis yan. Ha? Pero mambabatas siya. Oo! Hanggang dun lang. Okay. Ang papel ng committee roon, tignan yung sufficiency in form and substance. Sa tignan yung grounds. Kung merong ground. At ang merong ground, ang rule dyan, parang sa rules of court, may ultimate facts. Ano yung ultimate facts? Eto ha. Si Atty. Topacio ay ninakaw yung aking cellphone. Alegasyon. Proof. Eto, may CCTV video, kinuha ni Atty. Topacio yung cellphone ko, nilagay At sa bulsa. Ultimate fact, magnanakaw ng cellphone si Atty. Topacio. Yun. Ganun lang kasimple yun. Sasabihin mong, si VP Sara Duterte ay kinupit yung 125 million. Okay. Dapat may proof ka. Ano? Anong proof mo? COA report. Hindi pa nga final. Inabsuelto nga ng COA. How can you therefore conclude na ninakaw ni Sara Duterte ang 125 million? May question pa nga. At sinasabi pa nga, yung sinasabi ni, sino itong
Si Sendanya ba yun? Opo. Sedanya? Anong Opo. pangalan nun? Sendanya. O, Sendanya, kumakain pa ng Mary Grace Piatos, umuwi pa. Tabingi yung kanyang pangangatuwiran. Hindi talaga nilalagay. At ang dami-dami ng general, mga dating opisyal, pati ako, alam ko yan, as a fact. Yung confidential funds, hindi talaga nilalagay yan. Ang DILG po, nung panahon ko when I was ASEC, at DILG Secretary si Mayor Limik, merong confidential funds ang DILG, ginagamit namin anti-crime, anti-drugs, anti-insurgency. Talagang code name yan. So, Yun, code dapat name. yung basihan mo ng ultimate facts ay established. Hindi pwedeng puro alegasyon. Oh. Ngayon, eto pa, nakakatawa rito ha. Kukunin daw niya yung mga bank accounts ni VP Sara during the committee hearing. Wow. Makukuha daw yun sa mga bangko at pag hindi daw sumunod ang bangko, ipapakontempt niya. Kamote po yung pangangatuwiran niyo po, ha? Madam Luistro. Ang babaw at hindi niyo po alam ang extent ng powers of contempt ng House of Representatives or any of its committees. Hindi po kayo korte. Just to prove to you na walang alam sa hangganan ng contempt powers si Luistro. Noong Quadcom, di ba, binastos-bastos nila yung kliyente ko. Yes. Binastos-bastos nila ako. Kaya nag-file ako ng ethics complaint. Binabatikos ko sila sa social media. Opo. Sabi ba naman itong si Luistro, binabatikos tayo ni Atty. Topacio. Ipapakontempt ko siya. Sabi ko, pag ginawa mo yan, mapapahiya ka. Bakit? Kayo po ay hindi korte. Ang korte, mayroong indirect contempt, may direct contempt. Ha? Kapag ginawa mo ang isang bagay na nakakabastos sa korte, in the presence of or so near the court, yun ang nakalagay na language, Yes. na ang korte ay nabastos, direct contempt yun. Halimbawa, minura mo yung judge o nagwala ka rin sa courtroom. Ngayon, pag sa labas ng courtroom may ginawa ka, halimbawa, binrake mo yung sub judice rule. Nagsalita ka sa media, binastos-bastos mo yung judge. Outside of the courtroom, indirect contempt yon, maaaring indirect contempt. Dahil nasa labas ka. Oo. Yun. Sa committee po ng legislature, wala pong indirect contempt. Pag may sinabi ako sa labas ng halls of the House, laban sa inyo, hindi nyo po ako pwedeng ipa-contempt. Mali po yon, hindi po kayo husgado. At na-realize na yan ni Richard Gordon noong ako ang abogado ni Lincoln Ong at ni Mohit Dargani doon sa Farmally. Sinabi ko na kangaroo court yung Blue Ribbon Committee ni Gordon. Sabi ni Gordon, ipapakontempt kita. Sabi ko, go ahead, tingnan natin kung sinong mapapahiya. Hindi niya ginawa. Siguro pinag-aralan niya, mali nga pala siya. Hindi ka pwede magpa-contempt kung committee ka ng House or the Senate for things done outside of the House or the Senate. Yan sinasabi mo, pag hindi sumunod yung mga bangko, iko-contempt mo kung ayaw i-produce yung bank records ni VP Sara. Hindi rin po pwede yan. Bakit? Sapagkat Ginang Luistro, ang contempt powers lang po ng legislature ay effective when you are hearing something in aid of legislation. Yan po ang nakalagay sa konstitusyon at sa mismong House rules ninyo. In aid of legislation. Ito pong impeachment proceedings ay hindi in aid of legislation. Wala pong batas na lalabas dyan sa hearing ninyo. In fact, yan po ay wala doon sa article ng Constitution outlining the powers of the legislature. Nasa ibang section po yan o article ng Constitution, yung transparency and accountability provisions. Hindi po yan in exercise of your legislative powers. Yan ay exercise ng accountability provisions ng Konstitusyon. So, hindi po papasok yung contempt po dyan. Because, again, that is not in aid of legislation. Basahin po ninyo, Madam Luistro, ang saligang batas. Siguro naman may space dun sa inyong Baka manggas. na-overlook lang, attorney. Hindi. Ang laki-laki ng manggas niya, maglagay siya ng isang kopya ng konstitusyon doon sa manggas niya. Di ba patayo lagi yung ano niya. Kasyang-kasya yung konstitusyon doon eh. Maglagay po kayo para mahuhugot nyo pagka medyo hindi kayo sigurado. So yun po ang problema dyan. Hindi po katulad ng korte ang contempt powers ng House or of the Senate. So, yan po ang sinasabi ko, hindi nyo pwedeng pa-contempt yan. Lalabanan kayo ng bangko because of the bank secrecy law. Ngayon, in a real trial, the Senate
acting as an impeachment court, maaring magkaroon ng powers to issue subpoena duces tecum. Ibig sabihin, mag-produce ka ng document. Yun po, walang duda roon. Pero kayo, as a committee, determining the sufficiency of grounds for impeachment, wala po, hindi po kayo korte. Baka mapahiya po kayo, atras-atras na po tayo. Sabi nga ni Ping Lacson basa-basa naman. Okay. Oo.